Completing the square ulit, sir. Magkatapos na ito. So, basically kasi guys, yung geometric, ang ginagamit mo dito, instead na plus minus, ito is times or divide. Yun lang naman yung pagkakaiba niya sa ano. Kaya nga, pati Sir AJ advancing. So, yung meron dito guys is ratio. Or common ratio na tinatawag natin, 'di ba? So denoted siya as R. So it's either nagta-times or nagdi-divide ka depending sa pattern ng sequence mo. May arithmetic pa. Anyways, kung meron tayong mga terms like a sub 1, a sub 2, a sub 3, para makuha mo yung ratio, magkakaroon ka lang ng pag-minus, pag-divide papuntang a sub 1. Sabihin a sub 2 divide a sub 1, then i-check mo siya sa a sub 3 divide a sub 2. Ganun yan lagi. Pag parehas to guys, ibig sabihin that's geometric. Gets na natin yon. Okay, so for example, meron tayong 1, 6, 36, tapos 216. So, mapapansin mo yung numbers tumataas. So, ibig sabihin, nagka-times ka pagpapunta ka doon. Pero nagdi-divide ka pagkapunta ka dito kasi lumiliit. Pagkapunta ka dito, 'di ba? So, titingnan mo siya kung parehas siya ng ratio. So, ibig sabihin, para ma-check natin, para makuha natin yung common ratio nila, magkakaroon ka ng a sub 2 divided by a sub 1, or magkakaroon ka ng 6 divided by 1, that is 6, diba? Then check mo siya syempre kasi malay mo magkaiba sila sa a sub 3. So lagi mo siyang i-check sa a sub 3 divide a sub 2. So yung a sub 3 mo, that is 36 divided by 6, that is 6. Ibig sabihin kung 6 to, that's their common ratio. Ibig sabihin nagmo-multiply ka ng 6 para makuha mo yung next term. So kung magmo-multiply ka dito ng 6 para makuha mo yung fifth term, ano yung magiging sagot? Aber, sige nga, 10 seconds lang. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2. Ay, mahina guys. Hindi alam ang 6 times 216. Joke lang. So, magkakaroon tayo ng 6 at pinakadulo magiging 36, then magiging 9 to guys. Then 3 times 2, that is 6. Ay, naintindihan nyo, 6 pala. Magiging 36. So, 6 times 1 plus 3 magiging 9. 6 times 2 is 12. So, magkakaroon ka dito ng 12. So, magiging 1, 2, 9, 6 siya. Pwede mo siya i-multiply ng pa-vertical, pero kung gusto mo siya kasi parang mini-mental mo lang, isa-isahin mo lang yung numbers. Then pag may carry, lalagay mo sa taas. Gets na yun? Basic. Char. Gets yun, ha? 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 So ngayon meron tayong formula ng geometric sequence. So yung formula, yung general formula na ito guys, diba kung yung arithmetic meron siyang general formula, yung geometric meron din. So yung formula niya is a sub n, that is a sub 1 times r raised to n minus 1. Gets yun? Para makuha may n term. Then kung gusto mo naman ikunin yung ratio, mamanipulate mo lang yung given. Dapat meron ka neto, tsaka netong n. Or gusto mo kunin yung n term, dapat meron ka netong tatlo. Ganun lang yun eh. Ganun lang yun guys. Okay. Okay. Mabuo ako. So let's see kung meron tayong a sub 1 which is equals to negative 2, and yung r natin guys is 4. What is the first 4 terms? So ano yung first 4 terms na ito guys? Ano yung first 4 terms nila? So basically meron tayong a sub 1, di ba? That is negative 2 given na pag ikaw na mali pa dyan. O ano yung a sub 2 mo?
Swerte, nangangopya nga lang tayo eh. Dali, sagot ka agad. Ayaw nyo? End live. Ayaw nyo ba? So geometric to by the way. So ibig sabihin it's either nagka-times ka or nagdi-divide. Pero pag may ratio ka kasi guys, it's always nagta-times pagkapunta ka sa right side. Pagkapunta ka doon, that is times. Pero nakadepende yun sa given. Mga request. Traffic. Kailangan. Ka-start ko pa lang naman. Dali na. Hirap tibel ka tapos naging engineering ka nagpagating sa college. Gets yan. Magano ka? YouTube. Dahil kung magaling ka naman eh. Bakit naman mahirapan? So 'di ba? Pwede mong gamitan ng formula guys kung gusto mo. Pero kung meron ka ng a sub 1 eh, multiply mo na lang to ng 4 eh. So magiging negative 8 na lang to guys. So yung negative 8 times 4, that is negative 32. Then magkakaroon ka ng negative 32 times 4, that is negative 128. So ito yung first 4 terms. What course did you take? Ano nga? Eduk. Eduk lang tayo guys. Nila lang. Lagot. Di, mayroon pa yan magturo. So what if we have a sub 1 which is 5, then yung r natin is negative 2. May langgam, swerte yan, itim. So ayan guys. Hi po. Paano nakuha yung negative? Ano daw sabi nila pag langgam daw itim? Pera. May pera ba? Char. So first 4 terms guys. Sabi ng matatun. So yung una magkakaroon ka ng 5 kasi first term. Then negative 10. Ang sunod, hinihupan ko yung langgam. Grabe naman. Kaya mo, nag-aaral din siya. Nag-aaral din siya. Magiging negative 100 ba sunod? So negative 10 times negative 2 guys. That is positive 20. So remember pa rin yung mga signs nga. Then magiging negative 40. So ganun lang siya guys. Basta geometric. What if eto? Let's say we have a sub 1. That is 18. Then yung r natin. Ganda ng sulat ko. Char. Sorry, question lang po. Kung ano pong nahihirapan ka na sabi kung nag-study ka pa. Lahat. Mahirap guys. Ngayon ko lang naman to inaaral. Hindi. Mandang college mahirap talaga guys. Actually, nag-focus lang ako neto nung nung nag-tutor na ako sa center. Then, ayun. Tapos nung nag-board. Pero mahirap pa rin sa akin yung mahirap pa rin sa akin yung word problem. So magiging 18 to from first term. Then meron tayong 18 times 1/3. So i-multiply natin sa 1/3, no? Basic lang yung guys kasi fraction lang naman yan, magiging 6 yan. So yung 6 pag minultiply natin sa 1/3, magkakaroon tayo ng 2, diba? Then yung 2 pag minultiply natin sa 1/3, magiging 2/3. So ganun siya ginagawa. Basic, diba? Then pag kinuha naman natin yung formula guys ng pattern, madali lang din. Kaya ba yon?
Paano ba magkuha ng formula? So let's say, pag kinuha mo yung recursive formula niya kasi, may ganun kasi, may pwedeng pinapakuha sa'yo yung terms, kung anong terms, or pwede may missing or mean. Then pwede naman may case na yung kukunin mo, yung formula ng pattern mismo. Okay? Okay. So gawin natin. So recursive formula. Ito kunyari guys, anong magiging formula natin dito? Sige nga, itong number 1, ito lang gamitin natin. Chat nyo nga muna. Type nyo nga, para matuwa ako. Dali. Ano ko lang yung puta. Dali, anong formula nito ng sequence natin? Di ba may sequence tayo na negative 2, negative 8, negative 32, tsaka negative 128. So ano yung magiging formula natin para makuha yung pattern ng sequence? Gets yun, tinuro ko na yung last time eh. Simple naman mag-gets. Umiiyak yung puta. Kainin ko muna. Ito pa yung tuta, kakain ako hindi pa. Wait lang guys, mga 30 seconds. Yep. Hawain siya ng nanay niya. Anyways, oy, may nanonood pa guys. Paano mag-sum? Mamaya, isa lang. Ipo-process natin guys para ano, hindi kayo mahirapan. Like, topic natin lahat ng pwede sa geometric. Sige naman yun eh. Kasi maglalaktaw ka. Di, balikan natin yung pinaka-basic. O yung pinaka-umpisa. Pero ganyan lang yung ginagawa guys ha. Pwede kang gumamit ng formula or pwede mong kunin yung common ratio then multiply mo na lang. Pwede yon. So yung number 1 natin guys from the given. That's basic. So we have itong pattern. So kung meron tayong formula that is may sagot na siya. Try natin. Di ba meron tayong formula na a sub n a sub 1 times r raised to n minus 1. So ipo-plug mo lang yung a sub 1 doon. That is negative 2. Then yung common ratio natin na 4. Then lagay mo na yung n minus 1. Sabihin yun na yun. Ibig sabihin meron ka lang yan. Then yun na yung guys. Oh, yun na kagad yun. Ganun lang kailangan mo. Ibig sabihin para makuha mo yung recursive formula. Tama po yan, Rachel. Para makuha mo yung formula ng sequence, kailangan mo lang ng a sub 1 tsaka common ratio pagdating sa geometric. Pero pagdating sa arithmetic, kailangan mo rin a sub 1 pero common difference. Tama nga ni. Number 2. Paano makuha yung common ratio? Sabi natin guys, yung common ratio, i-divide mo lang yan. Pag ganito, so pag dinivide mo yung negative 8 by negative 2, lalabas 4. Then check mo siya sa negative 32 divide 8. Negative 8. 4 din. So sa number 2 natin, eto guys. Sa YT ko marami tayong video nyan guys pag grade 10. Ayaw nyo naman panoodin eh. So copy mo lang yung formula.
Then plug mo lang yung a sub 1, that is 5, times yung r natin, that is negative 2, then n minus 1. So meron ka ng formula para sa number 2 natin. Ganun lang yung guys, pag wag na natin kunin tong 3 kasi yung space. Pero ganun yung ginagawa. Ibig sabihin, napaka basic. Gets yun. Sa kabila. Patya na lang yung kunyo. Anong patya? Sa amin kasi long method kasi di pa masyadong magets. Ang alin? Ganun siya ginagawa guys. Alam ko gets na yun. Hindi naman mahirap yun eh. Diba? Oh, let's say ito yung given, total wala dito. So let's say recursive pa rin pero number 3 tayo Ito yung given. Let's say meron tayong set like 2. Galing ko mag di ba kayo bumibilib sa brace ko guys? Panis. Then 50. Then 250. So ito guys yung given natin. Then kukunin natin yung recursive formula niya or yung formula ng sequence natin. How to compose your set po pag mag-exam. Ako guys kasi effective sa akin yung hindi kumakain. Grabe. Ayun, may sagot na siya. So try natin. 'Di ba sabi natin ang kailangan natin is a sub 1 tapos common ratio. So kung meron tayong a sub 1, that is 2. Siyan. That is 2, 'di ba? A sub 1 natin yung first term. So yung common ratio paano natin makukuha? So sabi natin, divide mo lang siya pabalik. So magkakaroon ka ng 10 divided by 2, that is 5. Then para ma-check mo siya, dito rin. So kung 5 din yung lalabas dito guys, ibig sabihin yung common ratio natin is 5. Gets yun? Napakadali. So meron ka na neto, pwede ka nang pumunta sa formula ang general formula ng arithmetic, ng geometric. So ayun na, lagay mo na lang yung a sub 1, that is 2. Then yung common ratio mo na 5, then yung n minus 1. Kung gusto mo i-check every variable n, paplagan mo yun ng kung anong term. For example, yung hinahanap natin, ito yung formula ha. Let's say yung hinahanap natin is a sub 3. So already know that the a sub 3 is 50, right? So magkakaroon ka lang ng 2. Then yung 5 natin, papalitan mo lang yung n ng 3 kasi third term yung hinahanap. Then minus 1. So from here, magkakaroon ka ng 2 times 5 squared. So alam naman natin sa PEMDAS na inuuna natin yung exponent bago yung times. So magkakaroon ka ng 50 para sa a sub 3. So ganun lang siya kung gusto mo i-check. Then sa formula kasi guys ng pattern mo, pwede mo na kunin kahit ano pa nga yung term. Siyempre dapat marunong ka mag times. Kasi times yan eh. So let's say meron tayo number 4. Kung nag-gets, alam ko nag-gets yun, madali lang to eh. Diba nakaka-board? Diba? So dali, para matapos na to guys. So anong formula? Mali. Geometric to guys. May nanonood na 100. Hello guys. Sa grade 8 naman po, measure of tendencies sa ungroup. Ala, hindi ko inalam. More on algebra ako guys. Stat yun eh. So from here guys, meron tayong a sub 1, that is negative 1. So para makuha natin yung ratio or yung common ratio, magkakaroon tayo ng 3
divided by negative 1. So we already know that is negative 3, di ba? So para ma-check natin, lagay natin yung dito. So i-divide lang. So magkakaroon ka ng negative 9 divided by 3. That is also ay negative 3. So meron ka ng a sub 1 tsaka common ratio. Magkakaroon tayo ng copy yung formula ng geometric lagi. Then tsaka mo siya ipa-plug. Like magkakaroon ka ng negative 1. Then times yung r natin which is negative 3. Then n minus 1. So ito yung magiging general formula ng given na sequence. So ganun lang siya. Ganun din gagawin mo sa arithmetic. Yung mean median mode, madali lang yung guys. Char. Ito na ba papayawan natin yan? Ano lang yun eh. Kukunin mo lang naman eh. Mamaya may space pa eh. Tapusin ko lang to. Para hindi sayang yung space. So let's say fraction kaya. So let's say meron tayo na ito. Ay number 5. Ito na lang. So negative 6. Parang madali lang to guys. Hindi naman to mahirap kasi madali lang eh. Gusto nyo pa ba ng ganito guys? So let's say negative 2, negative 1 half, negative 1 8, negative 1 over 32. Okay na yan. So ano yung formula? Dali. Follow nyo na ako guys. Subscribe na kayo sa TikTok. Sa YT ko guys. Baka naman. Pipindutin nyo lang eh. Huwag na nga. Ayaw nyo naman eh. Ay, nagtatap-tap. Hindi. Ang nagtiteach ng chemistry si guys, si organic chemistry. Sa organic chemistry guys, nandun naman lahat eh. 'Di ba? Aralin mo lang. Pag di mo naintindihan, AI mo. Oo. Hindi ako nagke-chem. Baka iba yung gawin. Ay matapos na to, wait lang. So meron tayong a sub 1 that is negative 2. Basic yung guys. Then yung r natin is what? Ano yung r? Nasaan? Lapag. Lapag nyo yung mga given nyo. Tingnan natin. I-divide to guys ah. So magiging negative divide negative, magiging positive yun. Ano ba yung 1 half divided by 2? That is 1/4. 1/4, di ba? So pag dinivide mo to dito, 1/4 din yan kasi magiging 1 half to guys eh. So magiging 2 over 8 which is 1/4. Anyways, so meron ka na dyan. Formula lang lagi. A sub 1 times yung Rn minus 1. Then magiging negative 2 times yung 1/4 raised to n minus 1. So ito na yung magiging formula ng sequence natin. Ganun lang siya kadali. Mahina ka sa fraction. Yun lang. Pero madali lang yan guys. Kayang kaya yan. Kayo na yan eh. O last. Para matapos na to guys. Dito lang. So let's say meron tayo na ito guys, Kuya series. Anong episode? Episode. Mamaya.
Madali lang to guys kasi po-formula lang naman or recursive lang naman eh. Kukuha lang mo lang yung a sub 1. Tapos yung common ratio. Ano ba yung common ratio niyan guys? Ano ba yung common ratio? Divide. Mali. Mali. Mali nga ni. Hindi nga 1/3. Basahin mo kasi. Hindi mo binabase. Basahin mo pag divide. Pag binasa mo yun, alam mo magiging sagot. Lagi yung binabasa lang. So, meron tayong 2/3 divide negative 2, diba? So, positive divide negative is negative. Pag binasa mo yun, alam mo magiging sagot dyan, guys. So, magiging 1/3. O, diba? Mali ka. Sabi ko sa'yo eh. Mali. So, meron tayong a sub n. A sub 1 times r raised to n minus 1. So, basically, guys, magkakaroon tayo ng negative 2. Then plus times yung 1/3 na negative, then n minus 1. So ayun. Actually kapag marunong ka kasi nito, binabasa mo lang yan.